Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Tito Soto po, ito po talaga yung ultimate na trapo, no. Ngayon po sinasabi niya na sa 20 pesos na bigas, better late than never. Tagapagano po siya, no, parang tagapagsalita siya ng 20 pesos. At saka sabi niya po, ayan, kung papalarin daw po siyang makabalik sa Senado, ay ipamimigay niya yung sweldo niya. At ito ay sa mga estudyante na mahihirap para makapag-aral. Ang galing, no? Ang gandang pakinggan, no? Pero trapon-trapo po, hindi ka naman ngayon. Napakatagal mo ng senador. So sana yan, mga pinatupad mo noon. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si BP Sara po, ay tinutuhog po ang mga conmen ng Maynila, no? Congressman pala, conmen. Congressman po ng Maynila at ng iba pang lungsod. Maraming salamat po, BP Inday, parang naibabawi mo. Alam namin na pinagtatanggol mo yung sarili mo, pero parang kami yung nakakabawi sa ginagawa mo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago, tuwan-tuwa na naman po yung mga BBM supporters dahil daw po nagkita si Donald Trump at saka si BBM doon po sa libing ni anong tawag doon, ni Pope Francis. Ang nakakatuwa po rito, parang napakalaking achievement. ganyan po talaga, no, pag wala ka pong achievement, yung magkita lang po, accidentally magkita si Donald Trump at saka si BBM. Kala mo napakalaking achievement na eh. Sa akin pong pagkakalam, imbitado po lahat ng leader ng buong mundo, no? Ganun po talaga pag may namamatay na papa eh, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po tapos may mga sinasabi pa, may mamamatay sa inggit, no? Kinamay po, Boss Buds. O kahit po napaka-normal po yun. Yun nga po yun eh. Bakit po pag-uusapan kung kinamayan ba o hindi? Alam niyo po, sa totoo po, hindi ko makita kung gaano po naging achievement. Sa kawalan po ng achievement ng isang tao, yun pong magkita lang sila ng isang world leader, nakagaya ng Donald Trump, tuwan-tuwa na po eh. Tuwan-tuwa. Parang, ito na, nagkita sila. Mamamatay na sa inggit yung mga Duterte supporters. Ganun po ba? Sa dami po ng sinabi nilang mamamatay tayo sa inggit, siguro nakapitong akyat na tayo sa langit. Sa dami ng beses na pinatay nila tayo sa inggit. Alam niyo po, ang achievement po ng tao, hindi po yan nasusukat kung sino accidentally na-meet mo sa isang pagtitipon, no? Hindi po ganoon eh. Parang ano po yan yung status, di po ba? Naghahanap ka ng status na hindi mo naman. Alam niyo po yun, parang makapagpa-picture ka lang, feeling mo, wala po tayo sa feeling eh. As leaders po, as leaders po, hindi po ganun yung ating dapat na achievement. Dapat achievement po natin nung tayo ay leader. Kusa po yan eh. Kusa yung kasikatan po, yun pong pagkilala po. Kusa po yan pag may nagawa ka pong achievement sa iyong bansa. Nakita nyo naman po, si Tatay Digong po, pera biro nung panahon po niya, di ba? Sinisik po siya, napipicture po sa mga Time Magazine, pinipicture po ng lahat po ng mga dyaryo sa iba't ibang parte ng mundo. Ganun po siya kapopular dahil po sa kanyang ginagawa na programa sa gobyerno. Kayo man ay against or for, meron pong ginagawa. Yun po yung importante. Sa leader po, hindi mo mapiplisan lahat. Only leaders yung nagkaroon talaga ng experience para maging leader ang marami po kayo po
bilang mga pangkaraniwan tao, kung kayo po ay hindi pa po nararanasan maging leader, sa totoo lang po, ang dami yung leadership na sa tingin nyo, pag naging leader ako, walang kukontra sa akin kasi ganito. Hindi po ganyan ang leadership. Sa leadership po, no, lagi pong may kumukontra. Tumayo ka pa lang, may nakakontra na sa'yo. Alam nyo kung sino? Yung naghangad ng posisyon mo. Yung posisyon mo ngayon, saan ka man leader? Leader ka man dyan sa opisina nyo, sa work nyo, trabaho, o maging leader ka sa komunidad, maski yung mga homeowners association lang. Lahat po yan, no? Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, yung sinusukat po yung mga leader, bakit po ganun yung emphasis na nagkita na si Trump at si BBM, mamatay kayo sa inggit. Kung yan lang ang achievement ng leader nyo, nakakaawa naman po kayo. Kasi po, sa totoo lang po, ilang beses na ba na-meet ni Donald Trump si Tatay Digong? Kayo naman, no? Kung pwede pong ipagmalaki lang, ilang beses po bang na-meet ni Donald Trump si Tatay Digong? At hindi lang po simpleng meeting yan. One-on-one lang po. Hindi po yung accidental meeting na nandun ka, nandyan din si Tatay Digong. No, hindi po 'tong meeting na pareho kayong imbitado sa isang lugar, nagkita kayo, nagkamayan kayo, may nagpicture. Hindi po ganoon, may nagvideo. Hindi po ganoon yung pagkikita ni Donald Trump. Sinadya po na pupuntahan ni Tatay Digong si Donald Trump. Sinadya na puntahan ni Donald Trump si Tatay Digong. Ganun po ang tunay kung ipagmamalaki niyo po. Wala po kayong kayang ipagmalaki sa isang Duterte. Pero inaano ba namin yan? Sinabi ba namin na sa nakaraan leader, Pinoy, ano ka na? Gloria, ano ka na? Ano ka na? Wala po. Kasi sa dami po ng achievement ng aming presidente. Hindi lang po yan. Kaya lalo po nakakahiya. Puta, sino bang world leader ang na-meet ni Tatay Digong na kinikilala talaga siya? Si Xi Jinping, si Vladimir Putin at sangkatutak pang iba. Ilang beses bang baka pag na-picture kayo sa mga magazine, talagang kulang na lang, idayok-yok nyo na. Ilang beses po ba na-picture si Tatay Digong sa mga international magazine? Na hindi lang sabit siya talaga, yung pagmumukha niya talaga yung very prominent doon. Ayaw man namin sabihin, wala talaga kayo sa kalingkingan ni Tatay Digong pagdating po sa world affairs. Yan yun yan yung katotohanan Okay, punta po tayo dito kay Tito Soto. Alam niyo po, si Tito Soto po, kung meron pong magre-represent, meron pong isang politiko na ire-represent niya yung mukha ng alyansa, yan po si Tito Soto. Si Tito Soto, yan yung taong kahit sino naroon, kahit kanino kumakampi. Nung bago si Duterte, kakampi ni Duterte yan, di ba? Kasama ni, Senate President. Naging Senate President. Pero tignan niyo po yung mga nilalabas lately. Alam niyo po, kung napakatagal mo ng senador, hindi mo kinakailangan na bumaba sa level na ang kampanya mo pa rin, parang bagitong-bagito pa rin. Diba? Sinasakyan mo lang yung sikat na issue. O ano yung sinakyan niyang sikat na issue? Yung 20 pesos na bigas. Nakita mo ba, yung kapartner mo na lang si Lacson, hindi naman siya parang nagmamakaawa na ikaw na spokesperson ng 20 pesos na bigas. Sa totoo lang, yan pong 20 pesos na bigas, hindi naman po talaga katotohanan yan. Iba po yung meaning nyo ng katotohanan Ang 20 pesos, kaya nga po ang hamon ko Kung talagang totoo yan, eto lang po ang hamon ko sa inyong lahat na nakikinig. Pag nakabili kayo ng 20 pesos na bigas at nakakain ninyo,
iboto nyo na buong slate nila. Pero pag wala kayo nabili na 20 pesos na bigas na talagang nakakain, wag nyo silang iboto. Kasi dyan na po sumentro eh. Dalawa na po yung sentro ng ng kanila pong kampanya ngayon. O yung wag iboto yung mga pro-China at saka yung eto kami ang nagsusulong ng 20 pesos na bigas. Nakakahiya para kay Tito Soto. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? No? Ito po, ang sabi ni Tito Soto, may kasabihan na better late than never. Hindi ba? As I said kanina, sabi nila sa subsidy raw pupuntang gobyerno daw, magbabayad. Ano? Dapat pera din nila yun. Tapos taong bayan din ang kakain eh. Kesa makorap lang.